الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمدك يا ربي كما ينبغي لجلالك، ونشكرك على نعمك التي أنعمت علينا، الإنعام التي لا تحصى. لك الحمد ولك الشكر كله، ولك نعبد وإليك نسعى وعليك نتوكل. يا ربنا فاغفر لنا وتب علينا، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم آمين. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah tayo ngayon ay nasa pangalawang yugto ng usapin patungkol kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Natapos na natin yung kay Propeta Idris, nasimulan natin yung kay Propeta Noah last week, at ito inshallah tatapusin natin ang tungkol sa kanyang kwento. Alam natin, ang mga kwento ng mga propeta, mahahaba ito. Yung iba nabanggit sa Quran, yung iba maiksi lang pagbanggit. Pero ang kukunin natin ay yung mga mapuntong aral na ito ay magdudulot sa ating buhay, magbibigay aral sa ating buhay, na kung saan ito ay ating tatamasain dito sa ating pamumuhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ngayon, nakuha natin ang tungkol kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, kung paano matindi ang kanyang pinagdaanan sa kanyang pamayanan. Dahil kung tutunghayan natin sa lahat ng mga propeta, siya yung nagdaan o siya ang dumaan ng matinding pagsubok dahil nanatili siya sa kanyang mga pamayanan, sa kanyang mga tao na siya ay nagda'wah. Remember this, only in the field of da'wah for 950 years. At sa tindi ng tagal ng panahon na kanyang pananatili sa kanila, kukunti lamang o bilang-bilang lang ang mga tao na siya ay naniwala sa kanya. At maraming pinagdaanan siya ng pagsubok mula sa kanyang pamilya mismo, sa kanyang asawa, iba sa kanyang mga anak, sa kanyang pamayanan, at lalong-lalo na ang mga pangungutya, pangiinsulto, pagtalikod, pagkamunghi sa kanya, at pagsasalita ng mga iba't ibang maling paratang at mga salita na hindi kaaya-aya sa isang propeta na katulad ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Dadako tayo dito sa kaganapan na kung saan siya ay nagturo sa kanyang mga tao na magtauba sa Allah, mag-istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bakit niya yun sinabi, mga kapatid? Dahil sa kapanahunan na yaon, alam natin na anumang uri ng klase ng ating mga kasalanan dito sa mundo, magbalik loob ka lang sa Allah, magtauba ka lang sa Allah, ikaw ay kanyang patatawarin. At alam natin ang benepisyo sa istighfar. Ang istighfar na ito, na kung saan ang bawat isa sa atin, kung tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, bubuksan ang mga biyaya mula sa kalangitan at sa mga kalupaan. Nangyari ang kaganapan na kung saan si Propeta Noah alayhi afdalu salatu wasalam ay nagturo at hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang mga tao na mag-istighfar sa kanila. Bakit? Dahil sa Quran kung saan sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sa matinding panahon na si Propeta Noah alayhi salatu wasalam ay nagturo ng tauhid.
Alalahanin nyo ang lahat ng turo ng mga propeta, ang tauhid, ang tamang paraan na paniniwala ng akida. Paninindigan, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dumating ang panahon na umabot ng 40 taon na nagtindi ng kaparusahan na dumating sa mga tao ni Propeta Noah, ni hindi nabubuntis ang mga kababaihan sa loob ng 40 taon. Matagal na hindi nalin umulan, tagtuyot, taghirap ang kanilang dinanas. Bakit? Dahil mga kapatid, sa mga pagtatambal sa Allah, sa paggawa ng kasalanan at pagtalikod sa mga propeta. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, kung saan ito ay sinabi niya sa kanyang mga tao. Yumdidukum bi amwali wa banin. Mga kapatid, tayo dito sa mundo, minsan dumadaan tayo na walang pera. Tama? Dumaan na ba kayo na minsan walang pera? Itaas ang kamay. Sa buong buo, tumaas na lahat ng kamay. Hindi ko pa tapos yung tanong ko. Tumaas na kayo ng kamay? O sige, itaas ang kamay sa inyo na minsan walang pera na dumaan sa kanyang buhay. Halos lahat. Bro, buong buhay mo, mayroon kang pera. Ha? Hindi tumaas ang kamay mo eh. Ha? Tumaas din? Mga kapatid, alalahanin ninyo ang pag-istighfar, ang pagtauba at pagbabalik loob sa Allah. Binubuksan ang lahat ng mga biyaya sa kalangitan at sa mga kalupaan. Anong nangyari sa Mike Smile? So, ibig sabihin tanggalin natin? Akala ko kanina malakas. Yung may tunog na konti. O yun, hindi maganda yun yung tunog na yun. Tanggalin natin. Ha? Wala ka bang yung ugot? Kaila ka ng ugot, bay? Hindi. Ugot, di ka kaila. Sige, ito na lang. Sige, dito. Walang problema. Ngayon, balikan natin ang kaganapan na nangyari. Mga kapatid, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Mayroon ako ibabahagi sa inyo na isang hadith qudsi, na ito ay may ugnayan dito sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Magkaroon lang at alamin natin ang tunay na layunin natin kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan na ito. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi hadith qudsi, Ya ibadi, aw ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadatin fala tal'ab. O angkan, o mga anak ni Adan, nilikha ko kayo dito sa mundo para sambahin ako. At huwag kayong maglaro, huwag kayong maging pabaya, huwag kayong tumalikod, huwag nyo kalimutan ang tunay na layunin kung bakit kayo nilikha dito sa sanlibutan na ito. وَقَدْ كَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ. Dahil katotohanan, ang mga biyaya ko sa iyo ay hinati ko na ito at hinihanda sa iyo na walang sino mang makakakuha nito. Sa iyo lamang ito. At huwag kang mabahala. Huwag kang magpagod. Huwag kang masyadong nawawala ng pag-asa. Sabi dito, وَإِنْ أَوْ فَإِنْ كُنْتَ رَاضِيًا أَوْ رَاضٍ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ arahta qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda. At pag ikaw, anak ni Adan, ay naging kontento ka sa anuman ang aking ipinagkaloob na biyaya sa iyo, sa aking mga ibinahagi sa iyo, katotohanan, ang iyong puso at ang iyong katawan ay naging tunay na panatag. Matatamo mo ang tunay na katahimikan, kapanatagan sa buhay dahil kontento ka sa aking ipinagkaloob sa iyo at ikaw sa akin, ikaw ang kapuri-puri ko sa aking mga alipin. Allahu Akbar. Wa in lam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la sallata alayka ad-dunya. La sallata alayka ad-dunya tarqudu fiha raqdul wahushu fil birriyah.
walam takun fiha illa ma qasamtuhu laka wa kunta indi madhmuma. Allahu Akbar, mga kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith Qudsi, at pag ikaw ay hindi na kontento sa anuman na itinalaga ko, na ipinagkaloob na biyaya ko sa iyo, luwalhati sa akin, sabi ng Allah, sa aking pagkapanginoon, sa aking pagka-Diyos. Dahil ikaw ang magiging pamumuhay mo dito sa mundo ay mga hinagpis, pahirap, pangamba sa katulad ng isang hayop na siya ay tumatakbo dito sa lupa ng pangamba na naghahanap ng kung hindi niya alam kung saan siya mapunta dahil sa hindi niya alam kung saan siya papunta. Naghahanap ng mga pagkain. Pangamba ang kanyang buhay. Ibig sabihin ng isang tao na hindi makontento sa biyaya ng Allah sa kanya, ang kanyang buhay ay miserable. Dahil wala sa iyo ang tunay na pagkakontento at pagtanggap sa anong ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo, walang mapapala, walang anumang gawin mo dito sa mundo, maliban na lamang na ang iyong makukuha, matatamo mo, ay kung ano ang iyaking inihanda sa iyo, na ipinagkaloob sa iyo. Wala na, yun lang yun. Pagkatapos ikaw sa akin, sabi ng Allah, ay hindi ka kapuri-puri. Dahil ikaw ay hindi katulad ng tao na nabanggit ko na aking alipin na anak ni Adan, na laging pumupuri, lumuwalhati at kontento sa kung ano ang aking ipinagkaloob. Mga kapatid, ang aral dito, sambahin mo lang ang Allah na mag-isa. Huwag kang magtambal sa Kanya. Manalig sa Kanya. Kontentuhin mo ang anumang ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Wallahi, sumusumpa ako sa Allah, bubuksan niya sa iyo ang lahat ng anumang mga biyaya ng kalangitan at kalupaan. Kung bakit din minsan tayo mayroon ay nagkukulang, ay dahil totoong may pagkukulang tayo. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Sabi ng Allah, kung ang mga tao pamayanan dito sa sanglibutan na ito o ang isang grupo na ito ay tunay na maniwala sa Allah, manalig sa Allah, at maging tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, bubuksan ko sa kanila ang mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan. Ngunit sabi ng Allah, sila ay mga sinungaling, mga nagbabalat kayo, nagtatambal sa Allah. Hindi mo kontento sa anumang making pinagkaloob sa kanila. Kaya, you deserve what you have, bro. Yan ang buhay. At huwag natin isipin na mas marangya at mabuti ang buhay ng mga Hudyo at mga Kristiyano na sa kanila ang yaman, kapangyarihan, lahat ng kamunduan. Mga kapatid, kung tutuhanin natin, itong mga ito ay palamuti na panandalian. Tunay na sino ang may tunay na kalugian, tunay na hindi nararamdaman ang tunay na saya at sila ay tunay na lungkot at lagi may problema sila. Yang mga yan na hindi naniniwala sa Allah, kapighatian dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Pakatandaan, tayong mga Muslim ang ating pananampalataya. Anong bang pagsubok at hirap na buhay natin dito sa mundo, alam natin, tanggap natin na ito ay biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang kapatawaran sa ating mga pagkukulang. At kung ikaw ay magtimpi, man sabara bil bala, adi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, abdalallahu minhu khairan minha. Sino mang magtiis sa anumang pahirap na pigatin na aming pinagkakalob sa kanya dito sa mundo, papalitan namin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa kanila na ito'y kabutihan sa kanila, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Anong gantimpala doon, Yahya? Paraiso ng Allah. At yan ang hangad natin. Hadith din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa istighfar, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli diqin makhraja. Di ba? Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang palagiin niya ang kanyang pag-istighfar, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin namin sa kanya ang lahat ng mga pahirap sa kanya na madali. Sa hadith na akhir dito, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, at aming bibigyan sa kanya, ipapagkaloob sa kanya ang mga biyaya na hindi niya alam kung saan nagagaling. Bakit mga kapatid? Lil istighfar. Bakit mga kapatid? Li dhikrillah, li taubatin ilallah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mga propeta, ang turo nila sa kanilang mga tao, tubu ilallah, wa'budullah, wa la tushriku bihi syai'a.
Sambahin ng Allah, mag-isa, huwag magtambal sa Kanya, manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Yan ang tunay na tao na nakuha niya ang tunay na dahilan kung bakit siya nilikha dito sa sanlibutan na ito. Yun, patuloy na nagtuturo si Noah alayhi salatu wasalam, mga tao na dumarating sa kanya. Oh Noah, hindi na nagkakaanak ang mga kababaihan sa amin sa loob ng apat na taon. Hindi na umuulan. Ang hirap at tagtuyot ang ating kabuhayan. Sinabi ba niya sa inyo na dahil kayo sa mga pinagagawa nyo? Sinasabi niya, Fakultu astaghfiru rabbakum. Sinabihan ko kayo, magbalik loob, magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil babalik ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalangitan at kalupaan. Subhanallah. Siguro kung ikaw ngayon yun, Abdullah, sabihin mo sa mga tao na, nagabaan mo. Kaywan ba man mo magtuo? Di ba? Hindi kayo naniniwala eh. Yan, kaparusahan yan sa inyo. Pero titingnan yung uslob ng mga propeta. Magbalik loob sa Allah. Magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dito sa nangyari sa kaganapan kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, nung nangyari na ang tungkol sa pag-istighfar sa mga tao hanggat dumating ang hindi inaasahan, mga kapatid, sa matinding mga pinagdadaanan ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Isa sa, tignan nyo kung ikampara natin ngayon ang ating pagdadawa sa kapanahunan niya. Nangyari ang kaganapan na musawama marfudah. Kahit anong gawin niya, tinatalikuran ng mga tao at hindi siya pinapakinggan. At yung mga iba sa kanila na naniniwala, sinasabi nila, In aradta an nu'mina laka ya Nuh wa an nattabi'aka fatrud ha'ula'il fuqara wad-du'afa alladhina amanu ma'ak fa innana lan naqbala an nakuna nahnu wa hum fi makanatin wahida ma'ahum wa nahnu su'ada wa syurafa wal akabir. Sabi nila, no, kung ikaw na nagtuturo sa amin na paniwalaan ng Diyos ang nag-iisa, sa totoo lang, huwag mo sa amin ituro at ilayo mo sa amin yung mga tao na naniniwala sa iyo, na sila yung mga miskin, mga fukara, maihina. Ayaw namin na makisama sa mga yan. Hindi namin kauri ang mga yan. Dahil kami ay napapabilang nahnu, saada, kami ay mga tanyag, makapangyarihan, mayayaman, maganda ang mga pinanggalingan at malalakas. Ano ang sinabi dito ni Noah alayhi salatu wasalam? Wa ya qaum, la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah. Ayyuhad da'iyah, ayyuhal muballigh, isma hadal kalam min rabbik. Sabi ni Noah alayhi salatu wasalam, o aking mga tao, kayo na nagsasabi na pipiliin ko na hindi nyo gusto itong mga naniniwala sa akin na mahihina at mga mahirap. Ano bang hinihiling ko sa inyo? La as'alukum, hindi ako umihiling sa inyo ng anumang kapalit na pera, pasasalamat o anumang dapat nyong ibigay sa akin. Dahil ang hangad ko, in ajriya illa Allah. Ang hangad ko ay ang gantimpala mula sa Allah. At yan ang dapat ang isang dai. Yan ang dapat na isang nagtuturo. Ustad, sheikh. Ayaw mo ng kapuri-puri sa mga tao. Ayaw mo na bigyan ka ng mga regalo ng mga tao. Ayaw mo na may kapalit. Ayaw mo na dapat nandun si ganito. Ayaw mo na dapat may pagkain. Imshi, ro, hataw mafi shay. Lianaka anta turidu mara mardatillah. Gusto mo ang biyaya ng Allah. May mag-Muslim, may maniwala, may magsabi sa'yo, Imshi, idhab. Amruka ilallah. Ang Allah ang magpapabati sa iyong gantimpala sa araw ng paghukom. Hindi ang mundong ito na ang lahat ng ito ay mga panandalian. Wama ana bitaridil haula. Sabi niya, wama ana taridil ladina amanu innahum mulaqun rabbahum aw rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun.
Ano ako para sabihan ng mga taong ito na magsialisan kayo? Dahil ito, darating itong mga tanjag, mayayaman, kilala, makapangyarihan. Kayo mahihina. Umalis muna kayo dito para maniwala sila sa akin. Yun ba ang ginawa ni Noah? Mga kapatid, ito ba ang mga turo ng mga propeta? Ito ba ang turo mo bilang isang Muslim? No! Ang turo mo, pantay-pantay kayo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pantay-pantay ang turing sa lahat ng mga tao. Illa bitaqwallahi azza wa jal. Maliban sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, sila ang hangad nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay makakamitil ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinni, nangunit ako ay datapwat nakikita ko na kayo ang mga tao na tajhalun, mga mangmang. Maniniwala lang kayo sa Allah na may kondisyon. Maniniwala lang kayo sa Allah dahil may mga gusto nyo na mga kasapi. Ang paniniwala sa Allah, bro, walang kondisyon. Bukas sa puso't isipan mo ang tanggap mo ang lahat dahil siya ang Allah na Diyos mo na lumikha sa iyo. Ya qaum, innal ladhina taquluna annahum aradal qad da'awtuhum amanu wa laysa li inda an-nas an illa ay yu'minu. Wala man ako masabi sa mga tao maliban sa sila ay maniwala sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos. Inna nila at lubumalan, hindi ako naghingi ng kapalit o pera sa kanila. Ala da'wa, dahil sa pagtuturo ko, sa pagsabi sa kanila na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Hatta akuna hafayyan bil ibriya ghayru hafil fuqara fannasu kulluhum indi sawa. Para hindi ako magkaroon ng may pinipili. Dahil kayo, mahihina at mahirap at mayayaman, lahat kayo sa akin ay pantay-pantay. Wa may yastagni min malin nas, yatasawa indal fuqara wal aghniya. Kung anong pinagkaparehas ng bawat isa sa inyo? Dahil sa nagkakaiba sa kung anong may pera, may wala. In ajriya illa Allah. Dahil tunay ang angad ko ay ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa matinding pagsubok, mga kapatid, sa isang dai, para ito sa mga Muslim, sa mga nagtuturo. Dahil tayo ay dumaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay. Daraballahu mathala lilladina kafaru imra'ata Nuh. Nagbigay ng pahalimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katulad ng isang asawa ng propeta na si Noah, na kung saan mismo ang kanyang asawa ay tumatalikod at kalaban niya at hindi siya naniniwala sa propeta. Qad yubtala da'iya biqawmihi wa asnaqihi fayu'ani minhum ma yu'ani lakinnahu idha 'ada ila baytihi wajada raha wa tuma'nina nafs. وهذا الذي كان يلقاه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في كنفه خديجة رضي الله عنها. Minsan ang tao, lalo-lalo na ang nangangaral sa Islam, ay nararamdaman niya dinararamdaman niya ang mga kapayapaan o pagsunod at naniniwala yung mga iba sa kanyang mga pamilya. At nagkakaroon siya sa kanyang pamilya na lalong-lalo na sa kanyang asawa na siya ay sumusuporta sa kanya ng kapanatagan, itma'inna nafs. At yan ay nangyari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pero hindi si Propeta Noah. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang nagturo siya sa Islam, naniwala agad, awalu man aslamat minan nisa, Khadija. Pero si Noah, sa tagal ng panahon na pagtuturo niya, nananatili pa rin ang kanyang asawa na hindi naniniwala. Si Propeta Lut alayhi salatu wasalam, ang kanyang asawa ay bugoy. Kailan mo ng bugoy? Siya ay magtudo dito sa mga lalaki nga mga kriminal. Mo at tumudiri sa balikan mga gwapo diri nga mga bisita nino. Yun, bugoy. Siya yung magsulti ba? Ha?
Pero ito, hindi lang siya bugoy. Amma Nuh alayhi salatu wasalam, faqad ibtalallahu biqaumihi wa bi ahli baitihi. Sinubukan siya ng Allah, si Noah, sa kanyang mga tao at sa kanyang pamilya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma syai'a. Nagpahalimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katulad ng mga hindi naniniwala sa mga asawa ng mga propeta na aming mga alipin, na ang kanilang mga asawa, katulad dito na nabanggit, ang asawa ni Propeta Noah at saka si Propeta Lut ay mga mapanghimagsik, mga traitor at hindi naniniwala sa kanilang mga asawa mismo. Anong aral dyan, bay? Ha? Anong aral? Maari palang asawa ko hindi maniwala sa akin, Maari palang asawa ko hindi maniwala sa akin at hindi sumunod sa akin, Ang dami na yung mga asawang mga babae hindi sumusunod sa kanilang mga asawa. Kaya araw-araw, nag-aaway sila. Kaya araw-araw, walang katahimikan ang pamayanan at isang lugar ng pamumuhay. Dahil matagas yung ulo sa babae. Ayaw maniwala ang babae. Matigas ang ulo. Kung anong mayroon siya, mayroon din siya. Inaanida. Ang babae na hindi masunurin sa kanyang asawa. Ang babae na siya ay suwail sa kanyang asawa. Wallahi, malaking pagsubok ito sa kanya. Lalong-lalo na kung ang kanyang asawa ay Muslim na nagtuturo ng katuruan ng kabutihan sa kanya. Dahil ang paraiso ng mga babae ay nandoon sa kalalakihan. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ustad, huwag kang magsabi ng mga katang-isip. Hindi ito katang-isip. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, law salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli ay jannatin syi'ti. Sa imong sulti, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, kung ang babae ay gampanan niya ang 5 beses na pagdarasal, ng 5 beses sa isang araw, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, protektahan niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, protektahan niya ang kanyang sarili na hindi magkakaroon ng pangangaliwa o koneksyon sa kahit sinong kalalakihan dahil may takot sa Allah at alam niya ang kanyang kung paano protektahan ang kanyang pamilya. At siya ay sumunod sa kanyang asawa. Sumunod siya sa kanyang asawa. Sasabihin sa kanya sa araw ng paghukom, oy babae, na kinalugdan ng Allah, pumasok ka sa kahit saang pintuan dito sa paraiso ng Allah. Abdullah, swerte ang asawa mo kung nanonood ngayon at naniniwala sa iyo ngayon at sinusundan ka niya. Ha? At wala kay problema sa kanya. Bisag kung siya mong isulti sa iya siya, asawa ko, sige asawa ko, sige asawa ko. Magduwaya ka pa asawa ko, sige asawa ko. Ganun. Meron ganon? Ha? Wala yon. Lahat ibibigay, pero hindi niya sasabihin, alijanaban na, sige mag-asawa ka, mag-favor ako dyan sa'yo. Wala. Lahat ibibigay. Kunin mo lahat, gastuin. Pero, pinakaayaw niya na magsabi na wag ka, mag-asawa ka. Ayaw niya yon. Bakit kaya, bro? Ha? Ismail. Bakit Ismail? Ha? Ang babae talaga nilikha. Lecture na nila. Kulang sa talian. Ustad, wag yan ang pag-usapan natin dito. Mawala na naman tayo sa topic. Hindi pa natin matapos ito. Ayaw ko magkaroon ng part 3. Gusto ko part 2 na tapos na natin yung kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam. So nangyari dito kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, labitha Noah alayhi salatu wasalam fi qawmihi alfa sanatin illa 50 ama. Nagkaedad siya ng more than 1,000 years. Ang edad ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Remember, only in the field of dawah is only 950 years. 1,000 years, 1,000 taon ang kanyang edad. Sobra pa. Pero ang sa da'wa niya, 950. Yad'uuhum ila Allah
fi kulli waqt, sa lahat ng oras. Subhanallah, wala ako dito sa kakalingkingan ni Noah. Tayo nagdadawa lang tayo. Kailan? Kung kailan ka imbita rin. Kailan? Kung kailan okay ka. Kailan? Kung saan, ano. Pero ito, araw at gabi. Nandoon siya, kumakatok sa mga pintuan nila, bro. Wayamdi kurun, ba'da kurun, at dumating ang mga panahon na maraming siglo na dumaan, falayas tajibu na lahu, na wala ni kahit sino man sa kanya ang mga tao na tinuturuan na naniniwala sa kanya. Hatta mada kurunu, talatata kurun, hanggat dumating ang panahon na 300 years, sa loob ng 300 years, ala dhalika min halihi wa halihim, at nananatili sa kanilang panahon na walang naniniwala at nakikinig sa kanila. Paano nga nakikinig sila? Pag dumadaan si Noah, sinasabi nila, close. Ayaw madungog. Yung iba sumusuot pala ng mga kasuotan na talagang ayaw nila madungog. Ayaw nila pakinggan si Noah, alayhi salatu wasalam. At hindi lang yun. At sa pinakamatindi, ilal ard minhumul khati'a wastadda alanu minhumul bala. At dumating ang tunay na matindi kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, fala ya'ti zamanun illa kanat akhbath min dhalika min qablaha. At walang dumarating na panahon kay Propeta Noah na habang tumatagal ang panahon, lalong tumitindi ang mga kaganapan na kapangyarihan. Katulad ngayon sa kapanahonan natin ngayon. Ang panahon natin ngayon, mga kapatid, propesiya na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagdating ng huling mga panahon, sa lalo pang dumarating ang mga panahon, lalo pang dumarating ang matinding mga pagsubok na hindi mo na malaswa na masyado. Yung haram na ikinakahiya noon, ngayon, lantaran na nakikita. At yan ang mga kasama sa mga alamat sa kasama ito sa mga huling panahon na magaganap. Hanggang darating ang panahon na makikita mo yung mga dalawa na gumagawa dyan ng mga kasalanan, harap-harapan, walang hiya, parang mga hayop. Sasabihin mo, ikaw ang mahiya. Uy, anong ginagawa nyo? Sorry, excuse mo na. Sige, continue what you're doing sa inyong gibuhat. Yan, nangyayari na yun bro ngayon, di ba? Yan, very, lantaran na yan ngayon. Lantaran na ngayon. La hawla wala quwwata illa billah. Piyaka ta'amatan Allah subhanahu wa ta'ala sa mala al kalipadis isaranaw. Kadi ko kalipatan antaw tuwa ba iya turuun wallah. Amya kay sana sumyong kami si saranaw, suginawa ng apsimbayang kami sa markas. Kayap simbayang kami sa markas ng sakatawa babaya. Luks, amya katuwa. Adi paniba ma. Natigin kung ano si ora, kung ano si tunay ko niyo, si kanipa masara malbun. Kaya daan sa kaya. Miya ka umasok, tiyo ba wallah, na miya ka progreso, di pa magaman. Agus maalakan siya ko Allah, sa kiyag ba ang marawi. Malingan tanong siya ko Allah, mga luksan ng mga pagaremi. Tubat tanong siya ko Allah. Kasukasindit na siya sa Oriyan. A'udhu billah. Unutan tanong sa mga ulama tanong, sa mga dato tanong. Di manggaw siya ko kamapihan. Dito, nangyari, sa kapanahunan, bal zakara anna yawman min al-yawm min hayati Noah alayhi salatu wasalam bainama huwa sajid. Isang kaganapan na siya ay nakasujud, si Noah alayhi salatu wasalam. Id marra bihi rajulun min kuffari qaumihi wa la unuqihi hafidahu lahu faqala al-jad lil hafidihi mahdhuran wa mawsiyan. Allahu akbar. Dumating na siya ay nakasujud, pagkatapos ay dumaan ang isang matanda na kasama ang kanyang apo, na hawak-hawak niya ang kanyang apo o kasama niya, at sinasabi niya sa kanyang apo, o aking apo, tignan mo ang tigulang na yan na nakasujud. Mag-ingat-ingat ka sa kanya. Dahil yan ay salamangkero, dahil yan ay walang katotohanan na turo, dahil yan ay mapanlinlang, dahil yan ay sunungalin. Ya bunayya, hada huwa shaykhul kadhab. Yan ay sheikh na sinungalin. Alladhi da'ana ila ibadati rabbin la na'rifuhu. At siya ang nagtuturo sa atin na nagsabi na sumamba sa Diyos na nag-iisa na hindi namin kilala. Bakit? Dahil ang kilala namin ay si Su'a, si Wadda, si Yagut, si Yauka, at saka si Nasra. Yan ang mga Diyos ng mga ribulto na tinuro sa amin ng aming mga ninuno. Wala kaming kilala na Allah. Kilalanin mo yan, kadhab yan, sinungaling yan.
alladhi da'ana ila ibadati rabbi na la na'rifuhu bila amad fahdara minhu wa la yadilluk. Mag-ingat ka sa kanya dahil ako ay tigulang na mamatay at ikaw ay bata pa, maliligaw ka rin. Faqala al-hafidhu lah, sinabi ng isang bata na apo ng matanda, idha kana ala hadhihi al-hala falima taraktumuh, o aking lolo, kung ito pala itong matandang ito na ginagawa niya sa atin na hindi niyo kinatatanggapin na pagtuturo niya sa tunay na nag-iisang Diyos, so bakit pa niyo pa pinapayahan na namumuhay? Subhanallah. Ano pa ginagawa ninyo kung ayaw niyo pala siya pakinggan? Faqala lahul jad, sabi ng kanyang ama o kanyang lolo, wama kunna nasna'u bihi. Bakit? Ano bang ginagawa namin sa kanya? Ito, hindi naman namin pinapakinggan. Tinuturo sa inyo na huwag niya sa paniwalaan. Pinapahirapan natin siya. Iniisulto namin siya. Faqala al-hafid, sabi ng isang bata, anzilni hatta tara ma asna'u bihi. O aking ama, bitiwan ako. Hayaan ako. Makita mo kung anong gagawin ko sa matigulang na ito. Fa'anzala jadda fahadara sakhrata wa ahwa biha ila ra'sin Nuh fashahha. A'udhu billah. Bumaba ang isang bata at kumuha ng isang bato na ibinato sa ulo ni Noah. Alayhi salatu wassalam. Meron na bang bumato sa ulo mo? Alidya na ba? Wala pa. Ikaw, Adam, wala? Wala. Propeta ito na kinalugdan at mahal ng Allah kung paano pagtabuyan ng mga bata at mga matatanda. Dito nanalangin si Noah alayhi salatu wasalam, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yaliduna illa fajiran kaffara. O aking Panginoon, huwag kang magtira dito sa kalupaan na ito ng mga katulad ng mga tao nitong hindi naniniwala sa iyo. Dahil kung meron pang matitira ng mga katulad nila, sila ay magpapaligaw sa sinong mga henerasyon na pabago sa kanila. O aking Panginoon, protektahan ang kapayapaan sa mundong ito na huwag matira ang mga katulad ng mga taong ito na mga kufar, fajiran, mga mapaghimagsik. Ito pala ang dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan si Noah na gumawa ng barko para lipunin at paslangin at patayin lahat ang mga taong natitira sa kalupaan na yun. Dahil walang kabutihan sa kanila. Dahil mismo ang bata na walang kamuang-muang na naniniwala sa turo ng mga matatanda. Wa auha ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tay'as bima kanu yaf'alun. Allahu Akbar. Sabi ng Allah sa Surah Al-Hud, ayah 36. At binigyan namin ng revelasyon si Noah alayhi salatu wasalam na sinabihan namin siya na wala namang maniniwala sa mga tao mo sa mga susunod pang henerasyon. Maliban na lamang kung sino yung naniwala na sa'yo na nauna. Ibig sabihin kung sino sila lang, dili na madagdagan na bay. So nararapat lang sa kanila ang kaparusahan. Ano pa ang silbi? Bakit? Alam ng Allah kung sino yung mga hindi maniniwala. Bago ka palikahin ng Allah, bro, alam na niya kung ikaw ay magmumuslim. Alam niya kung magtatawba ka. Alam din niya kung ikaw may magtatraidor. Alam din niya kung ikaw ay nagmuslim at nagbaliktad, nagtabling at nagmurtad at namatay na kafir. Sinong may alam? Ang Allah. Pero hindi natin alam. Ang panghuli natin, kalalagyan. Kaya ang isang Muslim na tunay na dalisay, na may pagkatakot sa Allah, laging humiling, Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala dinik wa la ta'ati. Ya Allah, na siya ang may tunay na kapangyarihan sa aming mga puso. Panatilihin ang aking puso na laging gumagawa ng kabutihan at laging panatilian na naniniwala sa iyo. Kasi pwedeng balang araw, dahil sa babae at pera, ako ay maligaw at bumagsak lang dahil lang sa babae, dahil lang sa pera, dahil lang sa kapangyarihan.
Dahil lang sa palamuti sa mundo, mag-ingat-ingat ka ikaw, Yahya Traveler. Mahilig ka mag-travel. Maraming mga pagsubok na makikita mo. Wa syaraha Nuh alayhi salatu wasalam, sabi dito ng Allah, fasnal fulka bi'ayunina wa wahina. Gumawa ka ng isang pangsasakyang pangkaragatan o Noah dito sa lugar mo na ito at makikita mo kung ano ang aming ibibigay na gabay. Ginawa ni Noah alayhi salatu wasalam ang barko sa kanyang pamayanan at lalong tumindi ang mga pangungutya. Yung hindi niya naririnig noon, nadagdagan. Ano na naidagdag? Upang makasampranaw na, case good, biyungaw, miyakaluwag isipot. Kung sa marano yun, sa Tagalog na, matindi na talaga ang nangyari sa utak nitong tigulang na ito. Maluwag na ang sipot niya. Hindi na niya alam ang mga pinagagawa niya. Gagawa pa siya ng barko. So nadagdagan ng mga pangungutya, nadagdagan ng mga lahat ng mga salita na hindi katanggap-tanggap kay Noah alayhi salatu wasalam. Faqalat fi sukhriyatin shadida, lalo na pati ang kanyang asawa na nagbabalita saan? Doon sa mga tao. Mas suki niya yung mga tao. Mga kapatid, al-khiyanatu imra'atu Nuh wa Lut khiyanatun fid din wa laysa khiyanatun fi zina. Ang mga propeta, tandaan niyo ito, ang lahat ng mga asawa ng mga propeta, ang kanilang pagtataksil ay pagtataksil sa relihiyon. At hindi kailanman nararapat sa kahit sinong naging asawa ng mga propeta na magtaksil sila sa kanilang mga asawa. Tandaan yan. Mula kay Adam, 10 ng lahat ng propeta na nagdaan, ang mga asawa nila hindi kailanman dapat nararapat na magkaroon na ugnayan o relasyon o pangungutya sa ibang mga kalalakihan. Pangungutya o, ano ba tayo doon? Right term? O relasyon, mistress, pakikiapid. Kaya ang sino man sa mga Muslim, mas matindi ito bro, kasi Muslim ka eh. Sa sino man sa mga kamusliman na namumutawi sa kanyang bibig, na maluwag sa kanyang pagsabi, sa salita, puso't isipan niya, na isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad na katulad ni Aisha radiyallahu anha, na kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa kanyang dangal, at mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagprotekta sa kanya, nagsabi sa kanya hanggang sa araw ng paghukom na walang nangyari sa kanya, na patuloy na pinapaniwalaan ng kahit sinong Muslim, siya ang tunay na matindi ang parusa. Kafir pa yan. Bakit kafir? Kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pwede magkaroon ng mga relasyon at pangungutya ang mga pangangaliwa ng kanyang mga asawa. Tapos Muslim ka na nagsasabi ka na itong paniniwala mo sa asawa ni Aisha. Dahil sa pagbabalita ni Abdullah As-Salul na isa siyang traidor sa Islam na mapagkunwari na nagbalita ng masama tungkol sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw Muslim na yun ang naniniwala dyan, piligro ang imong kinabuhibay. Magtawba ka na sa Allah habang ikaw ay buhay at malakas pa. So, ang mga asawa, itong asawa niya, huwaladhi yantatantashir al-khabar lihaulay unas. Sasabihin din kasi ng mga tao, subhanallah, hindi pala bago itong mga marites ngayon. Noong unang panahon. Ano nangyari kay Noah? Ang bruto siya yung gibuhat kay karon na naggawa siya ng barko. Matindi na pala ang ginagawa ng asawa mo. Sinasabihan ko na siya, ano ka ba, nabuang ka na, anong ginagawa mo? Ba't kung gumagawa ka na ng mga itong ginagawa mo? Pinagsasabihan ka na ng mga tao, pati na rin ako, ikaw ay nabungaw na sa iyong mga ginagawa. Kasama minas safina, kanu yaquluna lahu sakhirina mutasafihina dhahikin. Nung gumagawa na siya, mga kapatid, si Noah hindi niya alam kung paano gumawa ng barko. Ngunit wahi ng Allah.
Di ba ano yung aya na kanina sinabi niya? Farihna isna al-fulka. Gumawa ka ng barko bi'ayunina wa wahina. Sabi ng Allah, gumawa ka lang, kami ang magkakaloob sa'yo. Yan ang mga tunay na Muslim. Yan ang mga propeta. Kung anong sabihin ng Allah sa Quran, sundin. Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang Huwag ka nang sasabihin mong, siguro hindi kaya ng utak yan. Dapat utak ko ang pairalin. Mabuang kabay. Kung ang utak mo ang pairalin mo. Dahil marami sa katotohanan na paniniwala sa Allah at sa mga hindi nakikita na hindi talaga matanggap ng utak. Paniniwalaan mo na 500 years na dumating doon si Propeta Muhammad hanggang sa 7 kalangitan, hindi matanggap ng utak yun. Pero dahil ako'y naniniwala sa Allah, naniniwala sa hadith ni Propeta, tigiba at aking paniniwala. Walang alinlangan. Ganun lang yun kasimple. Kung ang paniniwalaan mo yung utak mo, na naunsahin mong kuwan, maligaw ka na ba eh? Ha, di ba? Naunsa ra ba na? Umar, ang Islam, istislamu lillah. Maliwanag. Pagtanggap at pagtalima at pagsunod. Yun lang yun. Wala nang iba. So, lalong tumindi ang kanilang pangungutya at pagsasabi ng mga mararahas na mga salita at mga hindi na pinapaniwalaan na nagsisitawanan sila. Thumma asrafu fi istihdari sukhriya hanggat matindi na ang mga kaganapan sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit sa Quran. Saan aya ito? Surat Luhud 37. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Subhanallah. Kung kayo ay nangungutya sa amin, sabi sa Quran, tuloy-tuloy nyo lang. Dahil ang tunay man at tunay na pangungutya ay inyong sarili ninyo. Tayo ang kinukutya ninyo, ang inyong sarili. Niluloko ninyo ang inyong sarili. In taskharu minna fid dunya fa inna naskharu minkum fid dunya wal akhirah. Kung kayo ay nangungutya sa amin, okay lang. Tumatawa rin kami. At lalo na sa araw ng paghukom. Dahil ang sa mga kamusliman, ang mga tunay na naniniwala sa Allah, sila ang nandoon ang mga huling halakhak. Anong gawin nyo? Al-yawma lakum farhun wa gadan tarh. Sa inyong ngayon ay kaligayahan, pero bukas ang kapighatian. Al-yawma hiratun wa gadan ibra. Ngayon ay ginagawa ninyo ang lahat, pero kinabukasan pagsisisi at ito ang mga aral. Al-yawma latifun wa gadan asif. Ngayon ay karangyaan ninyo ngayon, pero bukas ang kawalang kapighatian at kawalan sa inyo. Al-yawma liqa'un wa gadan bakaun. Ngayon ay pakikita-kita, pero bukas sa isang araw sa araw ng paghukom, tunay na pag-iyak at pagsisisi. Yawma yaktashifu al-mutasawwir min al-mahdur. At kung saan matutuklasan ng bawat isa ang anumang ginawa niya dito sa kamunduhan na ito. Waja al-yawm, dumating ang araw na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahluka. Kuha ka sa bawat isa sa mga nilalang at sa mga pamilya mo na magkakasama ng tagdalawa. Bakit kaya tagdalawa ang kinuha? At hindi lahat? Very good. Kasi, mashallah, limited. Kasi, siyempre, Ustad, utos yun ng Allah. Diba? So, ang propeta, kung anong pinag-utos, sundin. At kung kukunin din natin, may aral. Dahil, siyempre, kung lahat kukunin, baka bumagsak ang barko. Dahil ilan ng mga ilipante kukunin? Kinuha lang, tagdalawa, partner, babae, lalaki. Sa lahat ng mga ayot, lahat magkakapartner. Sa mga naniniwala mga kapatid, ilan lang, fahamila Nuhun ila safinatin min kulli haywanin wa tir wa tush zawjayn ithnain, mag-aasawa sa lahat ng mga uri ng mga hayop na kinuha ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil, at ang mga naniwala sa kanya maliban na lamang na napakakunti lamang nila ang tunay na naniwala. Fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir, at siya ay humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala
panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at kami ay magtagumpay, ya Allah, sa anumang mga pagsubok na aming pinagdadaanan. At subhanallah, dito dumating ang pagkahabag at awa ni Noah sa kanyang anak. Bakit kaya ang anak mo hindi mo matiis? Ikaw natitiis ka ng anak mo. Meron yun? Ha? Hindi mo matiis anak mo, di ba? Kung anong makain mo, sana nandito anak ko, sana ko makain din siya katulad ko. Kahit anong gusto mo bilhin, sana hindi ko bibilin para na lang ito sa anak ko. Subhanallah. Pero ang anak, meron bang lahat ng mga nakikita niya? Kung gagawa nga yan ng bahay, sabi niya, para sa anak ko eh. Hindi na sasabihin para sa nanay ko at sa tatay ko. Para sa akin yan. May bibili niya para kay misis. Lahat. Okay, bigay mo karapatan mo kay misis mo, mga anak mo, lahat. Pero wag ang tunay na dapat mong bigyan ay ang iyong magulang. Kung ikaw ay naghahangad ng iyong paraiso, bro, yan ang tunay na tagumpay. Wa kataballahu najata lil mu'minin. At ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaganapan na nangyari sa mga mananampalataya. At kung saan dito ang mga nanampalataya ang sila ang tunay na nagtagumpay na nangyari. Dito nangyari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunayya arkab ma'na wala takum min amrillah illa man rahima wala takum min amri wala takum fala asima al-yawm. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takum ma'al kafirin, huwag ka maging katulad sa mga tumalikod. Tumawag si Nuh. Actually nakasakay na daw siya sa barko. Tinawag niya yung isa sa kanyang mga anak. Nasaan yung isang anak ko? Sino? Tinawag. Ang pangalan niya dito si Kan'an. Yuqalu lahu Kan'an. O aking anak, Kan'an, irkab ma'na, halika na dito at sumakay dito sa amin. At huwag ka maging katulad ng mga taong tumalikod at hindi naniwala. Kala sa uwawi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Yan ngayon ang ating mga anak. Meron din pala katulad. History repeats itself. So sabi ng kanyang anak, o aking ama, ako ay akyat sa pinakatuktok ng bundok at hindi ako mapipinsala ng tubig. Kalala asimalyawm, ngayon ay walang tulong maliban sa kung ano ang habag at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala illa marrahimallah. Naganap pa kung saan pati ang kanyang asawa ay hindi sumakay at hindi naniwala sa kanya. At ganun din ang kanyang anak. Subhanallah, anong aral dyan, bro? Ha? Anong aral? Magdakwa ka lang. Maniwala ang anak mo sa'yo at ang iyong asawa, magdakwa ka lang. Ituro ang kabutihan. Dahil nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Di ba? Tapos, tumawag si Nuh alayhi salatu wasalam. Anong sinabi niya tungkol sa kanyang anak? Di ba sinabi niya sa kanyang anak na, Waqila, subhanallah, bago yun. Sabi ng Allah, Waqila ya ardu bla'i ma'uki wa ya sama'u iqla'i wa ghidul ma'. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan na paulanin ito ng mahabang panahon. At inutusan ng kalupaan na ilabas ang kanyang tubig. Buong mundo ay alam mo yung sinasabi nilang, ano ba yun? Yung ano ngayon, yung nangyayari? Global warming? Ha? Ngayon, ngayon nga, ito, 1% lang itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa Bangladesh. Nangyayari dito sa ibang mga lugar. Na ilang oras lang umulan, bro. Ngayon, nabalita ko din sa Pilipinas, tumawag sa akin yung umulan lang daw ng ilang oras lang. Pero siguro kung pinahaba pa yung oras, malulunod na, maraming mamamatay. Ano pa kaya kung paulanin ng Allah ng 2 araw lang na walang hinto? Sa Pilipinas lang. Huwag na tayo lumayo. Mga Pilipino tayo, pinag-usapan natin ng bansa natin. Kung umulan ng 2 araw na 24 hours plus 24 hours, 48 hours na walang hinto, anong mangyayari sa Pilipinas? Wallahi bro, kawawa. Maraming mamamatay. Maraming mawawalan ng buhay. Mawawasak at mawala na ang Pilipinas sa mapa.
Tubig lang yan. Isang sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala na inutusan niya na ibla'i o ard, lumabas ka sa mga patubigan na ito. At yun ang nangyari. Akala kasi ng mga tao, anong mangyayari sa amin? Hindi ka panipaniwala yan. Walang magaganap. Magtataka kayo sa mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipamimigay at sa kanyang mga kaparusahan. Ngayon, mga kapatid, si Noah alayhi salatu wasalam, wasiyatu Nuh alayhi salatu wasalam li abnaihi. Sa hadith na kung saan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Allah Nuhan alayhi salam lama hajarat lahu alwafa qala libdihi inni qasun alayka wasiya amruka bi ithnain wa anhaka bi ithnain. Nung mamamatay na si Noah alayhi salatu wasalam, dahil nailigtas na sila, saan ito mga kapatid, maraming mga pantas nagsasabi, may malapit dyan sa Uzbekistan, may malapit dyan sa lugar sa Turkey. Hindi natin inaano kung saan lugar. Ang ating importante, pinaniwala natin kung nasa Quran. It's not none of our business sa kailangan matuklasan, malaman mo pa. Ang ano ngayon, kung nakita mo ngayon, magbabago ba yun sa pananampalataya mo? Diba bro? Paniniwala lang. At sinabi ni Noah alayhi salatu wasalam, o aking anak, inuutusan kita ng dalawa at pagbabawalan kita ng dalawa. Uutusan kita na sumamba bila ilaha illallah. Sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag magtambal sa Kanya. At sabihin ng katagang salita, la ilaha illallah, wa inna samawati sabil ard wa sabi ila wada'at fi kaffayhi wa wada'at la ilaha illallah fi kaffayhi rajahat bihinna la ilaha illallah. Dahil ang la ilaha illallah, kung ilagay ito sa kabila, sa kamay, makikita nyo kung gaano kabigat ang la ilaha illallah. Walau ana samawatul ard, yun sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At inuutusan din kita ng dalawa na ipagbawal mo sa buhay mo. Biha, at dahil sa la ilaha illallah mga kapatid, ay fa inna biha salawatu kulla shay. Dito sa la ilaha illallah, dito ang lahat ng pumupuri, lumulhati sa Allah, nagkakaroon ka din ng mga biyaya na para sa Kanya. Biha yarzuqul khalq. At ikaw din ay nabibigyan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anhaka anis shirk wal kibr. Subhanallah, matindi ang kibr. At pinag-uutusan kita na iwanan mo ang pagkatambal sa Allah at ang mga kibr. Ano yung kibr sa Tagalog? Mapagmalaki, mapagmataas, hambog, mayabang, at hindi tumatanggap ng katotohanan. Mga kapatid, paghuli, bago ito tayo manghuli, ay ano ang mga durus, mastafada min hadil qissa. Anong mga aral na napupulot natin dito? Na naintindihan natin sa kasaysayan na naganap kay Propeta Noah. Very good. Ano? Wag? Tuloy-tuloy mo lang ang pagdakwa, wag ka mawalan ng pag-asa, dahil ang Allah ang nagbibigay ng gabay. Ang tunay na pamilya mo at kasama mo ay ang tunay na kung sinong naniniwala sa'yo. Wala sa'yo maliban lamang sa magbahagi at ang Allah magbibigay ng gabay. Dito rin mga kapatid, awalu dars annal ghulu'u fi salihin kad yaqudu nasu ila wuqu'i fi syirk. Subhanallah. Ang hulu, ang ibig sabihin ang panunobra sa relihiyon sa mga tao sa paniniwala sa Kanya, ay ito ay nakakalagpas na ikaw rin ay pwede kang magtambal. Dahil sa paniniwala na sobrang pagmamahal mo sa mga tao. Diba? At ito nangyari sa kanila. Dahil sa sobrang pagmamahal nila doon sa mga salihun, sinamba na nila. Pagmamalabis, yan ang sinasabing gulo, pagmamalabis, pagpanonobra. Pangalawa, an-da'iya la budda an yad'u qaumahu bilayyin wa rahma. Katotohanan ng isang tao na nagtuturo sa larangan ng Islam ay turuan niya ng kabutihan ang kanyang mga pamilya na mayroong malumanay na pagtuturo at mayroong habag. Wa in yasbir ma'ahum sabran tawila wala ya'mal. At kailangan siyang magsabr sa kanyang pamilya. Maski mahabang panahon, maski hanggang siya ay mamatay. Bakit? At huwag siya mawala ng pag-asa. Isipin mo, importante ginawa mo ang sayo. Ang gabay mula sa Allah at hindi sayo. Pangatlo, anna da'wata ila tauhid hiya asasu min kulli da'wati ja'a bihi ar-rusul. Ang tauhid, bro, ito ang pinakaasas na lahat ng propeta, ito ang dinating nila sa mundo. Ang maniwala sa kaisa ng Diyos. At ang Islam ang unang reliyon
Sasabihin ko to sa mga Kristiyano na nanonood. Unang relihiyon ang Islam. Unang turo ng lahat ng mga propeta ang maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na siya ang Allah, na tunay na patuloy na sinasamba at pinupuri ng lahat ng kanyang mga nilikha. Aladda'iya an yadhkuran nas bi'an'amillahi alaihim hatta yastamilu qulubuhum ila al-iman billah. Ang isang da'iya ay kailangan sa kanyang yadhkurun nas bi'an'amillahi alaihim. Ang isang tao na nangangarap, magbanggit siya sa mga tao sa kung anong mga biyaya ng Allah sa inyo. Para ito may balik loob sa kanila. Binigyan ka ng Allah na ganito, ng yaman, binigyan ka ng pamilya, magandang kalugsogan. An-da'iya labuda an yaj'al da'watuhu khalisan liwajhillah, la yuridu min wara'ihi malan wala syahran wala jahan. Ang isang nagtuturo ay kinakailangan na tunay na siya ay totoo sa kanyang puso, na nagdadakwa siya para lang sa Allah, na hindi siya naghahangat ng kasikatan, kabantugan, pera, sweldo o lahat. Wala siyang kapalit. Annal istighfara, pang-anim, annal istighfara yaftahu lahu laka abwab al-khair fi dunya wal akhirah. Ang pag-istighfar ng paramihan ay dito nabubuksan ang lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng pag-ukom. Anna itba'ul anbiya daiman humul qalqa wal mu'minuna da'ifan as-sabira lakinnahum indallahi a'la al-khalq qadran wa maqaman. Ang pagsunod sa mga propeta ay siya ang tunay na dapat sumunod ang kahit sino man sa atin. Pagsunod, anong ginagawa, anong sinasabi ng propeta, sumunod lang. Huwag mo na i-question dahil yan ang hikmah sa pagiging Muslim ng isang tao. Annal mu'minina yuhibbu an yanfadha amra Allah hatta walau ya'rifu al-hikmata min wara'i dhalik. Ito yung maganda. Innal mu'mina yajibu an yanfadha amrullah o yanfadha amrullah. Ang isang tunay na mananampalataya na Muslim ay dapat lang wajib at mahal niya na mangingibabaw ang pag-uutos ng Allah maski hindi niya alam ano ang hikmah dito. Si Noah, sabi ng Allah, gumawa ka, gumawa. Hindi na niya alam kung anong paggawa, hindi na niya alam anong hikmah, gumawa lang siya. Yan ang Muslim. Magdasal 5 beses isang araw, magdasal. Ngayon, marami na tayong mga didiscover na ang daming mga napupulot na aral, binipisyo sa ating pagdarasal, sa ating mga pag-ayuno. Hindi natin kinakailangan na ano yun. Kinakailangan natin sumunod. Sa mi'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Naniwala kami, sumunod kami, narinig namin, tigib ang aming puso, sumurrender, sumuko sa tunay na nag-iisang Diyos. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiqh. Wahada intahayna min qisatin Noah alayhi salatu wasalam. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an nakuna min haula'i al-najihina fi dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bro, alika bro, Masya Allah. Kabayan, tiga saan ka sa atin? Ha? Mindanao. Alika, Sheikh, alika, para mag-Muslim. Asa? Bisaya, baik. Mindanao, di ba? Pagkadiyan, Bisaya yun. Pila na natulog dere? Pila na natulog? Oh, Masya Allah, 10 years na. Anong pangalan mo bro? Gilmar, Masya Allah. Ano ang nagbago sa iyo ngayon ng gusto mo mag-Muslim? Kasi nakikita ko po yung parang dito po yung totoong pananampalataya na Allahu Akbar. Wallahi, totoo yan. Okay, so basig masuko imong asawa, pamilya mo, nag-Muslim ka, basig isulti asawa mo na nag-Muslim ka, kay ganahan ka mag-asawa upat. Anong sasabihin mo? siguro desisyon ko po yun. Iba yung kahit sino ka mag-anak mo, pamilya, asawa ko na iba, kundi Oo. ikaw lang yung Sarili mo yung ililigtas. Ibig sabihin bro, ito decision mo, pag Muslim mo, sarili mong decision para sa Allah, hindi kahit sa kahit sino, di ba? Walang kondisyon. At yun din ang sasabihin natin sa mga nagmumuslim sa kanilang mga asawa. Merong mga nagmumuslim, Sheikh Sudais, nagmuslim siya, nung siya ay hindi siya Muslim, ang daming asawa niya. Kailan? Nung hindi siya Muslim. Kaya pwedeng mga anak-anak, di ba? Pero nung siya ay nagmuslim, iisa lang ang kanyang asawa.
at deboto lahat siya sa kanyang asawa at maging masunod sa kanyang asawa. Yan ang turo ng Islam. Maging makatwiran, maging mabuti sa iyong mga asawa, bigyan ng kanilang mga karapatan, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Ang pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, bro, ito ang tunay na kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng pagbuko. Inihiling ko sa Allah na patawarin ka sa iyong mga kasalanan, tanggapin ka sa paraiso at magbalik loob ka sa Kanya, magtawba ka na, hindi ka na, bro, mangungumpisal sa mga kay Hesus Kristo. Ha? Hindi ka na rin sasamba sa mga ribulto. Bawal din sa Islam ang alak. Alhamdulillah. Saksi tayo mga kapatid. Pasyahadain mo. Sheikh, halika, Sudays. Ha? Sige bro, jazakallahu khairan. Sundan mo ako ng Arabic at ito yung pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Gumanito ka bilang sinyales sa tunay na paniniwala sa nag-isang Diyos. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ako ay sumasaksi, Ako ay sumasaksi, walang Diyos walang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin ay kanyang alipin at huling sugo ng Allah. ay huling sugo ng Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Hesus Kristo, na si Jesucristo, na siya si Isa, na siya si Isa, na anak ni Maria, na anak ni Maria, ay bilang alipin ay bilang alipin at propeta ng Allah. ay propeta ng Allah. Allahu Akbar. Sabi mo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro, welcome to Islam. Masya Allah, bro. Alhamdulillah, Gilbert, alhamdulillah sa pagpasok sa Islam, bro. Tunay na ikaw ay nasa tunay na kaligtasan, sa tunay na paniniwala ng lahat ng mga propeta. Jadi yan, Bisaya. Natagdagan na naman ng gwapo ka mga kapatid natin.